Yun po yung parang next step na po after being a Oo, oo. Medyo late ko na kasi ayaw ko nag-aaral. Pero kasi nakikita ko yung, syempre, lalo na kung nasa ah, chief position ka, mas maganda na may masteral ka at nagtuturo ka sa mga interns. Mas maganda may masteral ka talaga. So, next question po is, what do you think makes a good physical therapist po? Yung for me, a good physical therapist is ah someone na, yun nga, with compassion and hindi lang nakatingin sa salary, not after the money. It's more on yung willingness niya to help, hindi yung after. Oh, I know we need money. Lahat naman kailangan ng pera. Pero kasi once na ang isang PTI, pera lang yung nasa isip niya. Pag nag-rate yan ng home care, malaki. Kahit medyo hirap si patient, i-rate niya. Unlike pag yung PTI may compassion or ano, may intindihan niya yung situation ng pasyente. So, okay, sige, kahit 1K na lang po tayo para ma-meet natin, makapag-therapy pa rin kayo kahit medyo kapos kayo, willing din naman akong ibabay rate ko para lang makapag-therapy kayo. Yung mga ganyan, or even sa mga hospitals, pag nabababaan sila, aalis na sila basta-basta or lilipat. So for me talaga kailangan ng compassion. PT with compassion. Someone with the heart po. Parang ganun. Oo, yes. So next question po is, can you say that the future physical therapist has a bright future ahead of them po? Do you think Ah, that they'll be able to look for a deserving employment here in our country po? for me, yun yung, kasi nasa foundation talaga kami. So talagang ini-aim namin na later on, makilala ang PT talaga, ma-recognize siya. Kasi ngayon sobrang baba ng sahod ng mga PT. And yung iba, hindi pa rin nila alam kung ano ang PT. So that's why sa foundation namin, pumupunta kami sa mga liblib na lugar. Like yung liblib, yung mga barangay sa Boracay, sa mga Nueva Vizcaya, Pangasinan, to orient them ano ginagawa ng PT. So usually we give talk. So para malaman nila ano yung PT. So kung marami nang makakakilala sa PT, malalaman nila importance ng PT. Yes, I think magkakaroon naman ng bright future ang PTs. Kasi magiging, oh yeah. Pero pagdating sa Pilipinas right now, I don't think na may bright pa siya sooner. I mean, sobrang baba nga kasi nasa out. Kaya ang sinasabi ko, halos lahat din ng classmates ko is nasa ibang bansa. So kasi sa US sobrang recognized ang PT. 'Di ba? They can work alone, parang kaya nilang no, they don't need parang referral from doctor. They stand alone. Pwedeng sila yung magbigay ng PT management or mag-assess sa patient. Ganon ka-importante ang PT doon sa US, unlike dito sa Philippines. Oo po yung, kasi under the law pa po yung the PT law po. Yun. Yes, sa atin kasi we need to have a referral pa bago natin i-start i-treat. Tapos minsan kahit for us, iba yung assessment natin, kaso iba din yung assessment ni doctor. Parang gano'n, nagkakaroon ng conflict. Kahit na si PT ay mas hawak si pasyente, mas nakikita niya si pasyente. Yung mga parang gano'n. Kung bright ng future, since naman ng pandemic, medyo mas nakilala naman yung mga medical workers eh. Mas medyo na-recognize naman kahit papano. Yes naman, hoping yes na magkaroon sila ng bright future. Okay. Next question po. If you were given an opportunity po to work abroad, will you grab it or would you rather work here po? Ano? If parang nabigyan po kayo ng opportunity to work abroad po, will you grab it or would you rather work pa rin po in the Philippines po? No, no. I don't have plans na mag-abroad ever since pa. Hindi ko na pinangarap mag-abroad. Tapos, lalo na nung nagka-family ako. So, mas gusto ko talaga na nasa Pilipinas lang. Para mas close po sa family po kaysa po Yes, abroad. yes. Oo. Oo. At saka, kahit kasama ko yung family ko, kunyari yung husband and son ko, mag-a-abroad kami,
hindi pa rin kasi iba pa rin yung culture do'n. Iba yung, nakapaligid sa'yo, iba yung malaking difference. So, hindi. Mas gusto ko pa rin talaga sa Pilipinas. Okay. So, eto po. So, what are the current problems or issues do physical therapists face today po? Student or yung staff na? Yung physical therapist na po, yung yun na po, mga Staff. professionals na po. Salary. Salary. Oo, yan. Yan yung pinaka malaking problem for me na hinaharap ng mga physical therapists ngayon. Salary talaga. Dun sila kaya uma-abroad halos lahat. So, yun, salary talaga. Salary. Okay. Next question po is, we discuss po yung class the various issues and concerns po of Filipino face today regarding PT and the role of physical therapists play in resolving issues po. Katulad po nung yun nga po, nung nag-pandemic, yung accessibility po for physical therapies. Then yung parang misinterpretation po for physical therapists as parang mga masahista lang po. So, do you consider such issues when performing your job po as a physical therapist po? At first, yes, parang it's very offending na syempre tawagin kang masahista lang sa hirap ng pinagdaanan mo. Pero hindi natin sila masisisi kasi ang daming misleading information about PT. So, ang ginagawa ko ngayon is na mainis is ini-educate ko sila. Yung parang yung sa kanina nga po yung for the provinces po, yung to conduct. Kasi, ipipilit mo, hindi masahista yung PT, ganito, ganyan. So, parang, anong proof mo? So, you just show them anong ginagawa ng PT. So, after the talk, nagbibigay kami ng free consultation sa PT kung kailangan namin sila i-refer sa neuro, sa rehab doctor or sa other doctors na kailangan nila. Kasi minsan kahit masakit yung tiyan, dinadala sa PT doon sa probinsya. So, sa ganitong doktor po kayo lumapit kasi hindi talaga sila maalam sa mga medical na ano. So, yun. We just need to educate them naman talaga lang. Next po, as a physical therapist, what kind of help had you given to improve the lives of Filipinos po? As PT, What kind of help po yung bigay niyo na po to improve the lives of Filipinos? Filipinos as in mga mamamayan na Pilipino. Opo, yung parang yung parang na-conduct na po na parang health type of rehabilitation. Parang po. For me yan, giving talks, very important yan, talks na pinapakilala ang PT, ano yung mga simple exercises na pwede nilang gawin sa bahay. So yan, talks and free clinics, free consultation. Then, yun, as PT naman, yung mga pagtuturo sa mga interns na maging quality interns sila later on. Quality PT. So, next po is, what is your biggest contribution po as a physical therapist to the society? Almost same answer lang for me na I'm aiming more on na ma-educate ang mga tao what a PT is and ano yung ginagawa ng mga PT. So more on talaga education and awareness ng mga tao. So finally po, ito na po yung last question po natin. So, what advice can you share po with students like me po who intends to pursue a career in physical therapy po? Hindi more on inspire. I mean, ang masasabi ko sa kanya is, parang sure ka na ba dyan na parang yan na talaga yung ipapursue mo. Mag-isip ka na maigi on your first year, first year, second year, kasi hirap ang bawat subject.
Dadating yung time na susukuan mo na, ayaw mo na magtuloy kasi sobrang hirap siya. Pero ang parati matatandaan, wala namang course na madali. Ang pangalawa, kasi kaya ako nasasabi yun kasi sobrang daming from I think 30 plus kaming PT, ang graduate lang ay 10 kami. So ganun siya kalagas. Kaya parati ko sinasabi na be sure kung yan na yan, yung puso mo ba nandyan. Tapos yun naman, handa ka bang magbigay ng service sa maliit na halag. Yung I mean, knowing na PT ang PT magkano lang sinasahod, usually nasa 15K a month, nasa ganyan lang ang sahod ng PT. Ang bubuhay ng malaki sa iyo yung home care, which is madalang na magkaroon tayo ng home care. So, willing ka ba na mag-serve sa Philippines na ganun lang yung sahod? Parang yun yung parati ko sinasabi. If not, then you choose, yan, mga IT, yung mga malalaki sahod. Kasi baka you're wasting your years na mag-aaral ka ng PT, then bigla ka magpapalit ng work mo. So for now, be sure na kung ano yung gusto mong trabaho. And kung ipaperso mo naman, that's good kasi walang kaparis yung saya, fulfillment, na alam mong kada araw na pumapasok ka is marami kang natutulungan. And also, iba din yung feeling na sa pamilya, merong may alam ng medical. And yung mga parents natin, tatanda, or yung mga kalala natin, tatanda, at least, pag sa ganong edad nila, Jerya na sila, is matutulungan natin sila. Yung mga basic exercises, di ba, na pwede natin maituro sa kanila. Katulad ni mama, na stroke siya before. So, at least, third year pa lang ako, no? Pero nakatulong pa rin ako kahit paano doon sa treatment. So, that's why I strive pa rin na maitapos ngayon para sabi ko, ano man mangyari ulit sa pamilya ko, alam ko na yung gagawin ko. Hindi ako magpapanik, hindi ako matatakot. Ganon. So, yun, for me, kung gusto niya talaga i-pursue, yung fulfillment lang talaga ng makukuha mo sa mga pasyente mo is more than enough talaga. Ayun. Yeah. So, may napulot ka ba doon sa sinabi ko? I mean, yung idea. Yun nga po, pagkatal po ng mga sinasabi niyo po dati, ay kanina po, is be compassionate and have the heart po talaga for the practice. Kasi yung PT is more on, yun nga, physical, more on, adya tayo for the patient eh. Tayo yung, lalo na ang mga sakit nila is depressing. Ilang CVA patient na yung umiiyak sa akin. Kasi sabi niya, bakit hindi ko pa rin nagagalaw yung kamay ko? Bakit ganito pa rin? Dati nakakapagtrabaho ko, ngayon hindi na. Yung sa atin sila maglalabas ng nararamdaman nila. So that's why kailangan mo talaga maging be there for them. Na parang andito lang ako, tapos try ko yung best kung matulungan ka. Kasi maraming iba na walang pakialam, titreat lang ako, sa sahod ako. Madami din ako nakikita ng tatapusin ko lang, titreat kita. Pero hindi niya nakukuha yung loob ng pasyente, hindi siya nakikipagkwentuhan kay pasyente, malayo yung loob niya kay pasyente. Parang robot na treat, ganun lang. So yan, makikita mo pa rin naman talaga, iba-iba talaga yung mga tao. Pero parati ko sinasabi sa mga bata, sa mga interns, be compassionate. Okay. Yun. So, okay na po yung interview po natin. May gusto po ba kayong i-add for like yung company name po para po pwede po ma-advertise po? Alcrest Physical Therapy, if ever na may mga questions ka regarding PT or dun sa company, pwede mo ko i-PM. Alcrest. It's like a small world po. Sobrang small world siya. Opo. Pero if siguro po kilala niyo po, the teacher po namin for Theoretical Foundation po is Ma'am Rowena M. Alejo po. Alejo, hindi. Oh. Hindi ko siya. Or maaring yung mukha niya familiar pero yung name niya hindi. Kasi may ganun minsan eh. Opo. Ayun. So, sige. If basta pag may question ka lang, PM ka lang. Sige po. Thank you po ulit sa pag-answer po ng interview po namin. And yan po. God bless po and good luck po sa work po ulit.
Thank you Okay, po. okay. Sige, sige. Thank you. Thank you po. Pagbutihan mo yan, ha? Apo. Huwag susuko kahit mahirap. Apo. Sige, sige. Thank you. Thank you Bye-bye. po.